Lorena Espala, matingin lalahad ng para sa daily devotion na pinamagatang The Trinity and Love, the series na Knowing the Trinity. So yung scripture natin ngayon is, pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Sa Tagalog, idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang iyong buhay, espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa iyong mga puso sa pamamagitan ng iyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng iyong gagawin. Yung scripture natin ngayon is, there's only one God in three persona. So, sa isang tao, may tatlong person ay yung Father, Son, and Holy Spirit. So, ang teaching po natin ngayon is, number 1, the Trinity is a fellowship of love. So, mayroong love, nag-exercise ang love. No? Because mayroong community of Trinity. Ayun yung Father, Son, and Holy Spirit na nagmamahalan. No? There only one God in three person na mayroong pag-ibig. Nagmamahalan silang tatlo. No? Kaya si Lord, He is full of love. No, mahal na mahal tayo natin Panginoon, kaya di niya tayo pinapabayaan. Mayroong pag-iibigan sa fellowship ng Trinity. Next, the Trinity extends love to the church. So yung Trinity is in-extend niya yung pagmamahal niya kung paano tayo magmahalan sa loob ng Trinity. Kung paano magmahalan yung tatlong persona, no? Ganun din tayo. In-extend natin yung pagmamahal natin. Kung paano minamahal ng Ama ang kanyang anak, syempre, ganoon din natin minamahal ng ating Diyos, ganoon din tayo minamahal natin Diyos, vice versa, no? Pero si Lord, sobra-sobra na tayo minamahal kasi nga, di ba, inayaan niya yung sarili niya para iligtas tayo. So, ganoon tayo kamahal natin Panginoong Hesukristo. Kaya dapat mahalin din natin siya, no? So, tinawag tayo ni God para magmahalan. Ayun po isasabi na, the Trinity extends love to the church. Next is, the Trinity desires love to be our foundation. So, sa ating lahat ng ginagawa, ayun din yung motivation natin, yung pag-ibig ng Diyos, no? So, kapag may ginagawa tayo, yung motivation natin, kaya natin nagagawa yan kasi ayun yung binibigay sa atin ni God na pundasyon, no? Yung kanyang pag-ibig. Kaya nagagawa natin yun. Pero kapag ikaw motivated because of your selfish trait, ay wala yan. Kumbaga, sige nagagawa mo yun, namomotivate mo yun, pero hindi mo na dadakila yung Panginoon sa ginagawa mo. Kumbaga sa sarili mo kakayahan, interest ka nagpo-focus or doon ka na mamotivate pero yung Panginoon hindi mo naaalala. So kapag ganun is parang hindi sang-ayon yung Panginoon, hindi ka loob ng Panginoon yung ganung gawain na ino-motivate mo yung sarili mo through selfish trait, no? So the Trinity desires love to be our foundation. Ang pagmamahal natin Panginoon Diyos ay yung motivation natin. Motivation natin sa work, motivation natin sa school, motivation sa lahat natin ng ginagawa. So, bilang application po, number 1, love one another. Merong pag-ibigan. Diba nga sabi nga po sa church, love one another, no? So, let's one another, love one another. Kapag dumating yung point na hirap tayong mahalin, no? Minamahal naman tayo natin Panginoon. Kapag iniisip na yung sarili natin na, ay, wala naman nagmamahal sa akin, parang kaawa-awa ka, no? Kasi feeling mo wala nagmamahal sa'yo, wala nag-aalala sa'yo, wala nag-aalaga sa'yo. Merong isang taong nagmamahal sa'yo. Ito yung si Jesus Christ, no? Minamahal tayo ni Jesus Christ at inuutusan niya or gumagamit siya ng ibang tao para mahalin tayo. Let's say, ikaw sarili mo, mag-isa ka sarili mo, tapos may dumating na tao na magmamahal sa'yo, let's say, jowa or BF or asawa, no? So, ginamit niya ni Jesus Christ para mahalin ka. So, talaga napakabuti natin Panginoong Hesukristo, no? Vice versa, gawin din natin yun sa mga taong nasa paligid natin. Kung feeling nila is wala nagmamahal sa kanila, mag-isa lang sila sa buhay, iparamdam natin na mahal natin sila. Kumbaga, tayo yung ginagamit ni Jesus Christ para mahalin sila. Kung walang umiibig sa'yo, nandiyan si Jesus Christ, kaya don't worry, no? Love one another. Next is, prove our fellowship with God. So, mapaprove na natin to, yung fellowship natin, kung marunong tayong umibig sa ating kapwa, no? Kasi ang taong hindi marunong umibig means wala siyang pinaghuhugutan na motivation, lakas, di ba? So, pag marunong tayo magmahal, mahal natin si God. Yung pinaghuhugutan natin, yung pag-ibig ng tao, no? Na hirap mahalin.
So, kung may hirap tayong mahalin, ugutin na natin pagmamahal na ating Panginoon sa Kristo. Kasi kapag marunong tayong magmahal, may motibasyon, may paghuhugutan tayo. So, tayo nga minamahal ni God, di ba? Kahit ang dami nating kasalanan, minamahal niya pa rin tayo. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Kasi minahal niya tayo kahit napakadami nating kasalanan dito. No? Dapat, ganoon din tayo sa Kanya. Mahalin natin siya ng buong buo. No? Pagkatiwalaan natin siya. And hindi lang po kay God, no? Miski sa ibang tao din po. So, prove our fellowship with God. And last is, be rooted and established in God's love. So, diyan ka na mag-ugat. Yung ugat mo is pag-ibig ng Diyos. No? Do it with love. Gawin mo yun ng may pagmamahal sa Diyos. Yung nag-ugat sa pag-ibig at sa pag-ibig lang ng ating Diyos. Ayun lang yun. Be rooted and established in God's love. Pag-ugatan natin yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa atin. No? So, mahalin natin si Jesus Christ katulad ng pagmamahal niya sa atin. So, ganun din, kapag minamahal tayo ni Jesus Christ, mahalin din natin yung tao sa paligid natin. Kung piling nila walang nagmamahal sa kanila, gamitin natin yung instrumento yung sarili natin para mahalin sila. Kasi hindi naman sarili natin yung nag-aanin si Jesus Christ. Ginagamit na tayo upang mahalin yung ibang tao. So, yun lang po yung natutunan sa daily devotion na may natutunan kayo, may share sa iba, at syempre mga prayer sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.